Yo, what's up mga boss? Good afternoon. So, thank you nga pala for watching my last video, no? So, nag-start na tayo na mag-upload ng parang a day in a life na video. So, parang trip ko to yung ganito, yung mga behind the scenes na nangyayari everyday. Bilang isang negosyante at computer shop owner, so mas maganda siguro na mag-upload ako ng mga ganito, yung mga behind the scenes. Para at least hindi tayo maubusan ng mga topic, no? So, ito mga boss, no? Isa pala sa problema ko. Ngayon na nagko-content na ako, isa sa problema ko ngayon is yung paano siya mapabilis yung pag-upload, pag-edit ng mga videos. Dati mga boss, yung ginagamit ko sa pagbablog, ito yung Insta360. Tapos nag-transition ako into mobile phone, ito Android. Tapos ito na nabasa kasi ito last time. Kaya nag-transition ako into iPhone. Ayun, so maganda yung kuha ng iPhone, maganda yung camera. Ang problema dun pala mga boss is yung paano mo siya i-transfer yung files mo from your iPhone at i-transfer mo sa laptop mo. So since right now I am using a Windows laptop, so yun yung challenge ko. And ito, check natin. Yan. So right now mga boss, nag-i-edit tayo. Ito yung last namin na ginawa. Nag-camping kami, so hindi ko pa to na-release. So isa pala sa problema ko sa Insta360 is kailangan mo kasi siyang i-reframe, di ba? So like ito, mga 360 videos to, Insta360 video. So kailangan mo siyang i-reframe kung ano yung gusto mong angle or view ng videos mo ang gusto mong i-upload. So ayun, yun, very challenging din yun. Okay? So sa Insta360 naman is kailangan mo muna siyang i-reframe, saka editin mo naman sa editing software like CapCut, Filmora, Adobe Premiere Pro. Ayun, so yun yung isa sa challenge kapag gumagamit ka ng Insta360. Kaya yan yung kumbaga naging hindrance din siya sa akin na kaya hindi ako maka-upload ng tuloy-tuloy dahil sa pag-i-edit. Medyo mabigat din kasi yung Insta360 na videos. Pwede kang mag-record doon ng 4K, 5K, pwede rin 8K. Ayun. Pero para sa akin okay na yung 4K. Yan. Okay na yan eh. So last time kung nakita nyo po yung mga last videos ko mga boss is gumamit pa ako ng iPhone. So maganda yung kuha, madali siyang i-upload. So yun ang problema ko pala sa iPhone is siya, kumbaga madali siyang mapuno. Madali siyang ma-full. So ito palagi yung kita mo yan. Ito palagi yung notification ni Apple. Sabi niya dito, your iPhone can't be backed up. If your phone is lost or damaged, so kailangan niyang mag-subscribe ka, mag-upgrade ka to, magbabayad ka nito, 49 per month. And then, meron pang upgrade niyan. So, another expenses siya. So, yan yung isa sa problem ko dahil pag yung files mo kasi, yung mga videos mo galing dito sa iPhone, ang problema dyan, kung paano mo siya i-transfer sa laptop. Yun yung isa sa pinaka-problema ko. And then, sobrang tagal. So, yung ginagamit ko na application is yung ito. Yung ginagamit ko is ito, PhoneLink.
Yan. So far, gumagana siya sa akin from iPhone to laptop na nata-transfer ko naman siya from iPhone to laptop, pero it takes time siya. Okay? So, sobrang tagal niyang i-transfer dito sa laptop, and then parang nagiging excuses ko siya na bakit matagal akong mag-upload. So, ngayon, meron tayong solusyon pala dyan. Okay? So, ito yung binili namin. Ito yung binili ko last time. Okay? So, this one is from Orico. Okay? So, bumili tayo ng portable SSD A20 Plus. Yan. Ito, 2 terabyte to na 2 terabyte na portable SSD. Yan. Sobrang ganda nito dahil ang bilis lang na mag-transfer ng files. Okay? So, ito yung pinaka-product niya talaga. So, gagawin mo lang is lagay mo dito. Yan, ganyan. Tapos, meron na rin siyang magnet. Ito for iPhone user to. Okay? Yan. So, magiging ganito siya. So, every time na meron kang i-record, take ka ng video, rekta na siya dito sa rekta siya dito sa storage. Okay? Tapos, itong storage, tanggalin mo na lang, saka mo siya sa laptop. And then, kagandahan nito mga boss. Check nyo mga boss. Ito kunwari, ito kanina, ito yung kahapon pala to, ginawa ko siyang vlog kahapon. So, dati, ang old process is from here, from your iPhone, kailangan mo siyang i-transfer dito sa laptop. Yun yung process last time. And then, naging hindrance sa akin, sobrang tagal. So, ngayon, with this one, with Orico na portable SSD, so, lagay mo lang yan, naka-connect siya. So, kunwari, ito yung editin mo ng mga videos. Yan. Select mo lang. Yan, marami yan. So, siguro more than 1 gig yan. So, click mo dito. Tapos, punta ka dito sa Export and Modified Originals. Ayan. So, ito, rekta siya sa Orico na storage. Okay? Yan, ang dami kong files dyan na transfer. So, dyan, save mo na lang. So, check natin kung ilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ayun, tapos na. Hindi umabot ng 1 minute, di ba? So, after that guys, na nakopy mo na siya dito sa Orico na portable SSD, portable storage, yan. Kunin mo na to. Rekta mo na to. Kukunin mo na to. So, rekta ka na, mo na siya dito sa laptop mo. Sobrang dali, di ba? Sobrang dali yung life. O, kita nyo yan. Orico, yan. Sabi niya, autoplay Orico. Yan. Nasa drive E. So, ang bilis niyang nakita. And then, pwede mong i-click na yan. Yan. Tapos, open folder. Yan. Automatic yan na nandito sa pinakababa. Yan. Ito yung ginawa ko kapon. Kita nyo? Ang dali lang, di ba?
Ang dali lang na na-copy. So, yan, rekta na yan sa nasa ano mo, nasa pwede mo na siyang editin. 'Di ba? Ang dali lang, 'di ba? So, ito sobrang ganda. So, shout out no sa Orico. So, if you are an iPhone user, yan, pwede nyo po itong gamitin yung Orico. Yan, Orico na portable SSD A20 Plus. Okay? Ayun, so ano pala? Advertisement pala 'yun. So, I'm sure maraming tao na nagkakaproblema talaga sa especially no yung mga iPhone user din. Problema nila yung mag-transfer ng files. Tapos madaling mapuno yung storage nila. So at least meron na tayong option na ma-save. Ayan. So ito guys, balik tayo dito. Yun yung isa sa challenge ko pala kung paano ako nag-upload. So very I don't know if very common problem ba to, pero I think maraming tao na same, parang ganito yung problem. So, ngayon sa akin, since na nagbablog na ako, so nahanapan ko talaga siya ng way on how I can shorten the workflow sa paggawa ng content. Dahil naniniwala ako mga boss no na it's very important yung pagbablog. So ngayon gagawin ko nga siyang daily vlogging. So possible na either maggamit ako ng cellphone or ito Insta360. So ngayon tinry ko yung Insta360 and then we'll find out kung ano yung result niya kasi nasa kami. Yung problema pala ng Insta360 is yung low light. So kaya ngayon nagbukas ako ng ilaw, at least medyo okay yung quality ng video. So far, yung iPhone, maganda din yung quality. So, siguro yun lang yung pinaka-topic ko ngayon. Pero, parang na siya, parang gagawin kong ganito na at least nakikita nyo yung everyday na ginagawa ko. So, ayun lang. So, siguro marami pa kayong videos na makikita na ganito. Okay? So, ayun lang. Ano pa ba? If meron kayong questions, guys, meron kayong suggestions na pwede natin i-topic, please comment down below. Ayun. And then, tinitesting ko rin ngayon. Gusto ko kasing mag-vlog using Insta360. So, baka, ang Insta360 ko pala ngayon is Insta360 X4. So, baka meron kayong ma-recommend na magandang settings especially sa low light. Walang problema naman sa labas dahil mas mas vibrant yung kulay niya. Problema ko lang talaga dito sa loob. Kayo guys, ano yung comment nyo regarding sa Insta360 X4? Gusto ko sana mag-upgrade sa X5 kaso wala pang budget. So, baka merong gustong bumili dyan ng X4 ko dahil gusto kong mag-upgrade sa X5 dahil most of the time, andito ako sa office. So, ayun, maganda na kasi yung bagong feature ng X5 ngayon dahil meron na silang bagong feature na nilabas na maganda yung kuha niya kahit na low light. So, yun yung isa sa problema ko sa Insta360 X4. So, ngayon, nag-i-edit ako, guys. So, ito, using Insta360 Studio. Yan. Bago natin editin yan sa mga editing software, kailangan mo munang i-reframe. So, yun yung pinaka-challenging part sa pag-i-edit ng video. Hindi po siya ganun kadali. Okay? So, sa tingin nyo guys, para sa inyo, ano yung way nyo para mapadali nyo po yung pag-edit nyo po ng video? So, sa akin kasi, it's very challenging and kaya right now, I'm into experimenting kung ano yung maganda, ano yung the best, or ano yung type of vlogging na parang comfortable ako na gagawa and then
di siya mahirap na ipasok sa lifestyle ko. I think yun lang naman. So, see you on my next vlog mga boss. Bye-bye!